What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa ating terrarium. So titingnan natin, i-update natin na i-update ko kayo about sa ano yung mga dapat nating abangan sa susunod about terrarium and Axie Infinity. Ano na bang balita doon sa ating Atias Legacy, no? At syempre titingnan natin yung mga naging pagbabago ngayon at yung mga pwedeng mangyari pa sa terrarium. So silipin na natin ang pati yung ating market. Check din natin ano ba nangyari, nagkaroon ba, nagmahal ba yung land or dumabi ba ang players, no? So isa rin yan sa mga minomonitor natin kung titingnan natin kung talagang ito na bumabalik na ba ang mga players o hindi pa, no? Pero ako para pa-clear na lang natin, no, dito kasi sa terrariums kasi wala pa talagang ibang activity kundi ito lang, staking lang siya ng mga NFT, yung mga collection mo, then kumikita ka ng BXS kada araw. So ganun lang siya, hindi naman talaga siya game parang staking lang siya na ganun, para lang siya ka lang, ilagay mo lang yung iyong mga Axie dito. So wala nang ibang gamit yung terrariums, no, sa ngayon, no. Pero ewan natin, no, tingnan natin sa mga susunod na mga update kung ano ang pwedeng idagdag dito sa ating Axie na terrarium, no. So tingnan natin registry, no. So ang napuna ko napansin yung Atias Shrine. So sa Atias Shrine pwede na pala magkaroon ng shrine buff, no. So gagamit ka ng fortune slips. So gagamit sana ako ng fortune slips. So sinubukan ko to nung kahapon, kaso 10% lang yung dagdag. Nakita ko naman na wala naman nadagdag masyado dun sa earnings ko ng BXS. So hindi pa siya talaga worth it, no. Sabihin na natin 10% ang dadagdag sa'yo, hindi naman nadagdagan yung iyong earnings Tsaka isa pa, wala na namang ibang gamit yung Atias Flame, kundi yun lang yung for rewards lang, di ba? Wala namang ibang nadadagdag wala namang ibang benefit. So tinubukan ko lang naman siya isang beses, then after nun hindi ko na tinuloy dahil nag-iipon din ako ng slips para sa susunod na na codex, no. So ewan ko, baka pagka epic season na siguro sa origin or final season magkakaroon na yun, kasi alam, di ba, 55 days lang yung last na codex, no. Ewan ko lang, baka this week lumabas na rin yung bagong codex, hindi natin masabi. Tapos ito naman sa mga natin yan, yung mga nagpipray daw doon sa ating Atias Shrine. So ito pa lang naman na nadagdag. Meron din dito yung mga medyo lumawak na siya. At may napansin ako dito, yung pagpindik mo yung iyong Axie. Ayun, no. So pwede mo na siyang sundan. Naka full screen, no. Ayun, no, naka full screen. Tapos mabantayan mo lang siya. So yan lang pa lang siya Wala na namang iba pang nadagdag. O next Axie, makikita natin yung mga iba't iba nating Axie dito, mga collections natin. So ganito pa lang siya, no? Nagkaroon lang talaga ng bahay yung iyong Axie. Pop out. Anong pop out? Puro na. Ba't ganun? Ba't lumit lang na ganun? Okay. Nawala tuloy Ba't ganun? Ba't nawala? Nawala tuloy Ano ba yung pop out na yun? Magano lang siya? Delete lang. So pan-display lang siya, no? Parang screensaver, no? So nakikita ninyo, no, na ganito pa lang yung niya, wala tang utility, wala siya. Ang pinag-uusapan pa rin dito yung ilan yung kinikita mo na claimable BXS, which is hindi magandang hindi maganda kasi sa gameplay itself, sabi ko nga sa inyo, isa sa natutunan ko dito, kung ikaw ay mag-i-invest sa isang game, na NFT, no, kailangan yung the game itself is enjoyable, diba? Pero ito ba enjoyable? Hindi, wala, nanonood lang tayo dito, wala na nga ibang mapag-usapan dito kundi yung forma ng bago kung ganun lang siya, wala na namang ibang sa kanya, no. Kaya hindi pa siya hindi pa, wala pang utility talaga yung ang utility lang nung land is para magkaroon ng bahay yung mga Axie mo din also. Hindi mo din magagamit, wala ka pang makakra. Pero tingnan natin yung mga susunod na update, no? So sa market, sa muna tayo? Sa X, yan. Punta tayo sa kanilang Twitter account. So dito sa kanilang Twitter account,
Bayan, mali ba't inano ko pa? Nagkaroon kasi ng tournament eh, pagandahan daw ng yun, yung mga land, yung mga, sa akin di ba nakita nyo, wala kasi akong mga ano guys eh, wala akong mga NFT items eh, mahal yan eh. So, ayan, yan yung mga ano na NFT item to replace sila ng mga NFT. Additional din naman yan for EXP lang naman, hindi naman siya, ewan ko kung may dagdag yan sa, kung may dagdag ba yan sa Atias Frame, parang wala. No? Ayan, so yung mga nasa season 18 ngayon, Rare Era Collectible, meron na. So may nakita ko dito eh, na, ito. Basta, pakinggan natin. Ulitin natin. Creating use cases. One of the key principles for terrariums is that we want it to be stimulative to the economy. We want to make sure that we're creating use cases and sinks for different things that have kind of been loose ends in the ecosystem for a long time now. Yun dapat talaga guys, no? Kailangan kasi meron siyang pinoproduce ito, hindi lang BXS, may ibang items o na pwedeng ipaikutan sa ecosystem talaga sa market, no? Kasi kung ganito lang, wala, ang mangyayari niyan, yung mga whales din, yung mga tao, na-encourage lang dahil dun sa BXS, pero as the game itself, wala eh. Sana meron nga rin ganun, buying and selling ng mga items, magkaroon ng demand talaga bawat mga items din, magamit din sa ibang game. Yun kasi yun eh. Yung mailink mo ba sa Origin, mailink mo sa Classic, mailink mo sa ibang game na Accident, no? Yung mga pwedeng i-produce diyan sa Terrariums or diyan sa Atias Legacy. So hindi pa natin kasi ma-expect yung Atias Legacy na lalabas na, pwedeng next year pa yon. Kaya pwedeng ngayon nagpo-post sila ng mga ganyan, pero matagal yan gawin. Ano yun eh, RPG game yun eh, no? Meron na akong nilalaro ng RPG game ngayon sa mga naglalaro diyan ng Ragnarok New World, no? Alberta server. So I comment yun dyan yung mga ano nyo. Comment tayo dyan, tapos gawa tayo ng guild, no? Sali ako sa inyong guild or pwede kayong sumali sa guild ko, no? May guild pala ako doon. I-ano ko na rin, KAG ang pangalan ng guild ko sa Alberta server, no? So sali lang kayo doon, no? Yun. So mahilig kasi ako sa RPG game, alam kong matagal ito bago ma-produce, magawa. Pwedeng hindi nga next year pa to, mag-aalangan pa to. Pag inilabas nila to nang basta-basta lang, talagang hindi yan may enjoy din ng mga tao at pwedeng mawala din. Baka ito pa maging katapusan ng Axie, no? Kaya kailangan maingat sila pagdating sa mga ganyang mga bagay, no? Pwedeng mag-adapt muna sila sa Origin or Classic, no? Or sa Terrarium mismo magkaroon ng game, no? Hindi yung mga game na nilalabas nyo na parang nagsusugal lang din, mga gacha-gacha, kalokohan yun. Diba? Para sa akin kailangan may skill pa rin, meron pa rin ginagamitan pa rin ng utak, hindi yung parang mga gacha na nagsusugal lang. Ginawa nyo scatter yung ano eh. 'Di ba meron ganun eh, mga inililinksan, mga pinopromote nila minsan na mga game na gano'n na kailangan mo may taya tapos kalokohan eh. No? Wag na gano'n nadala na nga yung mga tao sa gano'n eh. Yun ba yung sikat sa Pilipinas, sugal, no? Kaya yung bang pinopromote niyo? Kaya sana maging maayos yung nyo, maging maayos sana yung kalalabasan. Bigyan nyo ng magandang utility yung mga naglalaro ng Terrarium. Bigyan nyo kami ng gagawin dun sa laro, hindi yung panonoorin lang yung mga Axie. Things like accessories, obviously land items, right? It's like, holy shit, for the first time since 2019, when I got my first land items will finally do something. Like, that actually feels really good. So yun, kagaya niya 2019 pa nila bili yung mga utilities ng mga land items nila. Ngayon lang nila guys nagamit. Ilang taon? 6 years. Diba? Lalo na kung sobrang ka talaga, bullish ka talaga, or mapapabili ka sa sobrang mahal nun. Tapos ngayon, magkano na lang yung mga line items. Mamaya silipin din natin yung presyo ng mga line items. No, pero dati sobrang mahal nun. Hindi ka makakabili ng mga presyo ngayon, ng mga 50 pesos, mga ganun 100 pesos. Walang ganun dati. No? Pero still, gano'ng katagal sila nag-hold, no? At still, hindi pa rin naman sila kumikita hanggang ngayon. Kaya ganun kadelikado pag once na mga nasa NFT game ka. Kaya kailangan naiintindihan ninyo yung pinapasok ninyo. Para siyempre hindi na kayo magaya dun sa iba at kasi kagaya nun sa akin na talagang ang pinagpapasalamat ko lang ay mahilig ako sa card game. Naglalaro kasi ako ng Yu-Gi-Oh dati at na-enjoy ko talaga yung paglalaro ng Axie.
Minsan bumibili lang ako ng Axie talaga dahil gusto ko lang tumaas sa rank or gusto ko lang mag-compete na maging mas competitive yung aking mga Axie. Hindi dahil sa income. Nung umpisa, namin ko talagang income, no? Pero nakakagatas-gatas naman ako dati. Benta lang naman ako ng benta dati. No, kailan lang naman ako talaga yung nag-hold dahil nung bumagsak na ng magkano yung SLP, akala ko makakabawi pa. So, hindi na nakabawi. No? Pero dati, nung medyo mataas pa yung SLP, nasa 0.3, ganun pa. 0.3 na na pala, 0.03 pala, na centavo. Nagbebenta na ako niyan. Ngayon, magkano na lang ang SLP, di ba? Halos bagsak na yung presyo. Pero ibig sabihin mo good to buy, hindi rin. Wala na pong ibang gamit ang SLP, kundi pang-breed na lang. Hindi mo na siya mamamine. Wala ka na mamamine, hindi ka na makakapag-earn ng SLP. But still yung demand niya, nakabase pa rin sa mga magbi-breed. Wala na siyang ibang gamit bukod doon sa magka-craft at saka magbi-breed doon lang. Pag wala na naglalaro ng Origin na which is nagka-craft, na which is ngayon, hindi na naman kailangan mag-craft. Kahit ako ngayon, hindi na ako nagka-craft ng mga item kasi madali naman siya makuha na yung mga craft, ng mga runes. Kaya hindi na kailangan. Kaya, ayun, depende. Depende pa rin talaga, no? Pero, yun nga, SLP, syempre, hindi na rin siya ganun kaganda na bilhin or, same time, yun, i-access yun, pag-aralan nyo kung paano, no? Kailangan maobserbahan talaga natin muna ito bago tayo magdesisyon. Tuloy natin siya, Gios. I think what we're seeing is that literally every single part of the Axie economy is being stimulated because of Terrarium. One of the key principles Which is totoo for naman. Terrariums is Totoo that naman, we want it to be may stimulative puntos to naman the siya doon sa sinabi niya na yun, no? Na dahil din doon sa terrarium, nagkaroon ng silbi talaga lahat. No, kagaya ng mga chops, mga accessories, kagaya ng mga land items, kagaya ng land mismo, dahil sa terrariums, nagkaroon ng silbi lahat. Nagkaroon ng utility talaga lahat. Nga lang, dahil lang dun sa terrarium, sa picture na yun, at parang staking lang siya, system. No, staking system lang. Oo, mas mataas ng konti yung kanyang APY kumpara sa pero mas liquid kasi yung sa staking kaysa sa terrariums. Mas mahirap kasi ibenta itong mga item na tong na NFT kaysa yung token lang na EX ang ibebenta mo. Meron kasing EX sa staking. No? So kung yung same worth yung ininvest ninyo dito, at ilagay mo sa NFT, ang kagaya niyan, kunyari may 20,000 ka, so parehas lang yun nung sa akin. Ang magiging at ganun lang din kaliit ang pwede mong kitain. Pero kung in-stake mo yung 20,000 mo, mas maliit ang pwede mong kitain, pero mas liquid. Ibig sabihin, mas madaling ibenta, i-sell mo lang sa market yung excess mo, may bibili na. Hindi kagaya nitong mga NFT ko, kailangan ko pang i-post yan at maghanap pa ng buyer na hanggang pababain ko pa ng pababain yung presyo para may bumili. So, nagigets nyo ba yun, yung idea na yun? So, kung mag-stake at habol nyo rin naman yung BXS, doon na lang kayo sa staking. At least doon na lang. Tapos isa pa, kahit na mas malaking kinikita dito sa terrarium, BAXS ang nagiging reward. At kapag ka nag-withdraw ka or ginawa mong pera na yung BAXS, meron pa yung tax. Kagaya ko, 30% yung tax ko, 70% kasi yung pwede ko makuha. So sa 100, 70 pesos na lang, sabihin na natin. So ang laki nun. Pero paano kung hindi kayo kasing taas nung rank ko? No? Kung lalo kung newbie ka talaga, baka talagang ka talaga, halos 70% ng tax mo. Kaya hindi natin sa totoo lang, kung plano mo habol mo yung BXS at magte-terrariums ka at yan ang reason mo lang, BXS, hindi siya magandang hindi maganda, hindi siya worth it, no? Hindi siya worth it ang pera natin, no? Pero kung dadagdagan na Sky Mavis yung utility, may iba pang gamit yung terrarium sa laro, yung mga panganabangan mo talaga sa laro, pwede. Pero sa ngayon, wala. Luging-lugi ka. 20,000 mo, ito sabihin ko sa iyo. Yung 20,000 mo, bibili ka. Kaparehas lang nung account ko. Bukod doon sa kaparehas lang ng account ko, sabihin na natin na sa isang buwan, kumikita ka lang ng 5 BXS. Yung 5 BXS mo, tataksan pa yun ng 70, sa akin ay 70%. Kaya, bakit tumaas ng 70% sa akin? Yung iba nagsimula sa 15, 30. Kasi matagal na ako naglalaro. At marami na rin akong asset dito sa Axie Infinity. Kaya tumaas yung aking rank.
70% ako pa nag-withdraw. Pero kayo hindi. No, mas mababa pa yung makukuha ninyo sa umpisa kaya talagang kailangan nyo pang i-grind. No? Kailangan nyo talagang laruin. Pero kung gusto nyo yung Axie Infinity, yung Origin at yung Classic, nag-enjoy kayo or may mga Axie na kayo, okay siya. Okay siya yung Terrarium. No? Meron namang free. May mga free land naman yun. Doon muna kayo, obserbahan nyo, pag okay sa inyo, saka kayo, gumastos. Pero alam ko, ang free land, hanggang 10 Axie lang ang pwede mong ilagay sa loob. Yun ang ko, pero bilang ata experience lang ata yun. Basta marami. Kung siseryosoy mo talaga yung laro ng Axie Infinity, ang dami mong gagastusin talaga. So ito pa, yung kanilang mga post, hindi pa tayo dito. So yun 118,419 na. Yung mga bibahay na Ito. Tingnan natin to. Palitin natin dungeons, and you have to grind out. Every player should not need to be forced to play PvE and PvP every single day. Ideally, you're gonna be on ramped to some hours of PvE that'll get you started and whatnot, but it won't be the every single day you have to grind out your dungeons, and you have to grind out your PvP leaderboard, and you have to grind out Guild Wars. The Web3 Oh, di ba? Isa na okay din to eh. Parang sa Ragnarok. Parang may mga daily quest na here ganun. is that there are going to be Sa people ano of naman to, different TS archetypes Legacy. that exist Sa TS Legacy naman ito. in the ecosystem. We want to go for as mass target as possible, and the blockchain allows those things to transfer very seamlessly. So progress is going to happen universally, but not all progress by all people. Every player should not need to be forced to play PvE and PvP. At least yung sa TS Legacy ganun, may mga daily quest siguro, may hindi naman kailangan, parang sa Ragnarok, no? Kung nakapag-Ragnarok kayo. Ito yung mga bagong Axie na sketchbook naman siguro sa TS Legacy yan. So may update, no? Ito lang naman ang maganda ito yung isa sa mga dahilan ko kung bakit isa sa mga dahilan ko kung bakit talaga naniniwala pa rin ako sa Axie Infinity dahil dito sa Sky Maybes, no? Pa rin sila, active pa rin sila nag-update, active pa rin sila sa totoo lang mahirap mahirap talaga gumawa. Minsan talaga hindi ka papabor sa mga pinagagagawa nila pero still ito yung ganitong dedication, parang iba pa rin yung epekto. Sana nga hindi sila bumagsak, no? Sana lang talaga hindi mag-fail itong project na to. Pero kung sakali mag-fail, at least marami tayong matututunan talaga dito at mahal yung ating matututunan. Pero magandang bagay na may buti na lang yung Axie Infinity sa Sky Maybes, no? At least hanggang ngayon active pa rin sila, gumagawa pa rin sila ng way, paraan, no? Para makagatas ba sa mga player? Hindi. At least unti-unti ni-develop nila yung game, no? Talagang ganun, guys, no? Talagang kailangan nilang kumita kasi yung kinikita nila yun din ang gagamitin nila para ma-improve talaga yung yung game. 'Di ba? Hindi naman ito ang kumpanya yan no? Hindi naman yan charity na para lang ma-satisfy tayo na makapaglaro is pero yun nga lang, kailangan yung kagaya nga dito yung nagiging argumento sa Pilipinas, nagnakaw na ganyan tapos wala ka pang umutang ka na ng sobrang laki ng inutang mo pero walang maramdaman dito sa Pilipinas, parang ganun din sana sa kanila. Pero still nakikita naman natin may development sila, nag-update sila, may mga bago silang nilalabas na mga no? Sana lang talaga hindi mag-fail or ma-delay or Pero ito kasing land, tagal na nito, naririnig ko na to 2020 pa, 2021 pa, no? Pero ngayon lang siya, hindi ko rin na-expect, pero may nilabas na naman sila dati, Homeland, no? Pero ewan ko kung yun na ba talaga yun, or baka ito, yung Terrarium, baka hindi rin to, baka temporary lang ito. Parang panapal lang, masabi lang na hindi natin alam. No? Kaya yun nga, kung mag-i-invest ka sa terrariums, mali. Baguhan ka, wala kang experience sa Axie, mali yun. Pag-aralan mo muna. Dito ka lang, subscribe ka dito sa aking channel, na-update ko naman to per week or kahit twice a month, no? Nag-update tayo about sa terrariums, no? Kung ano na rin nangyayari sa Axie Infinity. So, tingnan pa natin dito, ano pang mga balita nila dito. Spectator mode, yung pwede ka manood, no? Habang nagkakaroon ng battle sa TS Legacy naman to. Ito, Game Leak. Yun, pwede ka na magtago doon sa
Ngayon, so yung game leak nila, no? Hindi naman nakapaglaro na maayos sa inyo. Nilagyan nyo kasi ng oras nung sa BBP para naman kayong mga ano. Hindi kagaya nung unang playtest. Ito yung plot design, no? Yung pagandahan ng land, no? Sali sana tayo kaso wala tayong land items, eh. Ba't kayo ganun, no? Tapos bigla kayong may ilalabas na bagong ano. Ito ba? Pakinggan natin to. Free terms will have more. Free terms will get access to more and more features as we go towards more cozy-like gameplay, pet-like care experiences, and then as we go from that to more war and battle-like experiences, free terms will have Wow, war battle, oh. more purpose. Free terms Ano to? will Para get magiging COC na? access to more and more features Para as magiging we go COC na ba towards more tong cozy-like Terrariums, gameplay, no? Ganun ba yun? pet-like Ewan natin, no? So, free plot serve as a entry point into Terrarium for traditional players. Okay. So, sa mga pre-terrariums, nga, dapat talaga doon kasi kung gusto nyo magkaroon ng magandang entry. Saka isa pa kasi nire-require din na kailangan bumili sila ng Axie. Wala namang free Axie dito eh. Sa terrarium eh. May free Axie sa Origin. Pero sa terrarium wala. So, ito yung mga nagkaroon na ng bagong bahay. Ito. Tingnan natin to. just to the long-term vision for evolving your parts is not just to boost your Tia Flame. That's boring. The long-term vision is that you need to evolve your parts and your axes parts and very specific parts on some axes to do different things in Terrarium. Some axes are better at some things. Pwede. Ito yung maganda. So, kung meron kang mga parts na Axie na in-evolve at may specific lang na, parang Pokemon, no? Kagaya nung paggagamit ka ng pag may naka-block na mga bush, gagamit ka ng cut. Pag may mga dagat, gagamit ka ng swim, no? Pwede. Okay yun, ah. Pwede yun, no? Na pwede mong gamitin dyan sa terrarium, no? Tapos, ano yun, pwede ba i-farm yung mga puno-puno dyan? Or pwede ka bang lumipat-lipat ng mga home para doon ka mag-farm ng mga item? Medyo okay, ah. Maganda yun, no? May specific part, may specific na mga gamit na pwedeng gawin doon sa terrarium. So, para nga siya magiging COC, ganun. No? Or ibang laro, no? Ano pa sa palagay nyo, no? At tingnan pa natin to iba. Ito sabi ni Gio. Paso Crypto or natin. the Web3 component, right? One of the themes of Axie is that you create groups of users that need to cooperate or work together, and you use crypto or the Web3 component to help solve that trust issue. What market does blockchain disrupt? Actually, the market that blockchain disrupts is trust. So in gaming, it's like you used to have a lot of these potentially complex economic agreements between players that were impossible to enforce in a safe and trustless way. Now we can use crypto to basically help facilitate those types of interactions. Oo, totoo naman do. No, pero diyan pa rin sa Facebook, may mga nag-o-offer pa rin diyan na mga mga groups na sasabihin na middleman, may magaganon pa rin, sisend ko sa iyo, no? Ituro nyo kaya kung paano gumamit. Ituturo ko sa inyo ngayon. Paano bumili ng Axie, may video rin ako diyan. Pero dito sa video na to, ipapakita rin natin. Paano bumili ng Axie, lalo na yung mga nang-i-scam diyan sa Facebook, dami-dami nyo diyan. No, hanggang ngayon wala na nga, laos na nga tong Axie. Ginagawa nyo pa, talagang ginagatasan nyo pa ng ginagatasan dyan. Kayo talaga dyan sa Tapos ito yung pinag-usapan na kanina, Shrine Buff. Ano pa ba to? Center of all Axie, experience. But as na natin to. Terrarium expands, as there is war, there's idle adventures, there's defending your terrarium from monsters and attacks, there will be a lot of possibilities. Pagiging COC na. Okay. Ayun, so Terrarium's version 1.2 na. Susunod nating abangan. So, ito, tingnan natin. New land items. There's a possibility that we release new land items. The way that I'm thinking about terrariums in the future is that there are two types of terrarium cosmetics. One is NFT land items, which will always have utility. And then two is off-chain decorations or cosmetics. There will be a ton of decorations and cosmetics that you can get as a free player, as a land owner, different ways to get them, different ways to craft them. Kaya ganyan dapat, no? At least magkakaroon ng mga off-chain ng mga items. So, pwede mong pagandahin din yung iyong mga
Yung land, no? and decorate your terrarium. And then on the other side, there are the NFT land items. Those will be the ones that will sort of like have utility. And that's sort of the line that we'll draw and like framing that we'll have for items on land. Try to keep true to the original descriptions of the land items. For example, if a land item says it'll boost the EXP, well, that'll boost the AXP. Or like if a land item says traveling is 5% faster. That could translate to some kind of traveling when you send your Axie on an adventure and it takes 18 Okay. ticks. So, ganun nga. So, para magiging ano nga siya, no? Parang COC style na laro. Ayan. So, punta natin sa market, no? Tingnan natin sa market. Ayan. So, tingnan muna natin ang price ng ating land. So, dito kasi diretso na kayo dyan, no? Makikita nyo, $112 ang pinaka-minimum ng Sabana Plat. Pinakamurang land na ito, Sabana Plat, kagaya nung sa akin. Tapos tingnan natin ang mga Axie natin kung magkano na. Ay, ngayon pala, balikan natin sa land, no? So, 3,698 na nagiging owner. So, yun nga, no? Dumadami talaga. Dumadami yung naglalaro. No? Nag-uun ng land, no? So, hindi natin alam kung anong reason nila, no? Pero, good thing, magandang bagay naman yun. So, tingnan natin sa analytics. So, nagtataasan din ng 40% na to. Ba't ganun? Mantaas pa rin yung kay, yung kay Bear pala. Okay. So, yung 40% na to, ito yung alam ko yung mga naka-stake eh. Naka-land stake. No? Ewan ko lang kung bakit hindi pa rin ginagamit. Siguro, dahil kapos sila sa Axie. Kasi 30 Axie ba naman per land eh. Paano kung land lang ang ininvesan mo? So, wala kang paggagamitan ng mga land. Siguro, kung magkakaroon ulit ng mga scholarship program na pwede mong ipagamit yung land mo, siguro dadami yung owners, no? At dadami yung mga ma-unstake na mga land. So, tingnan natin dun sa ating Axie. Magkano na ang floor price? Tumaas ba? 0.71 tumaas, no? So, nakapili pa tayo ng mga 0.5 dati, 0.6. Pero ngayon 0.7 yung floor. Tumataas yung kahit papaano. Pero still, mura pa rin. So, kung bibili kayo, dito na kayo. Ikaw, kung naligaw ka dito, tapos may mga nakikita ko dyan sa Facebook, no? Simple lang bumili. Pindutin mo lang yung Axie na trip mo. Kunyari, ito. Ayan. O, pagbili mo niyan, ayan na yung Axie. Tapos, hanapin mo lang dito. Ano, lalagay mo lang dito. Make an offer pala. Mali, hindi pala binibenta yun. Hanap tayo ng binibenta. Ito. Yung meron pagka sobrang floor, no? Nabili na pala. Ayun, buy now. Ganun lang kasimple. Makakabili ka na. Ang gawin nyo ganito, gawin nyo. Doon sa Facebook, maghanap kayo ng mga Axie na trip nyo. Tapos, isearch nyo yung mga parts. Tapos, isearch nyo dito kung magkano talaga siya. Tapos, kunyari, may diferensya na konti lang. Kunyari, mga 500 pesos ang diferensya or 300. Dito na kayo bumili para sigurado kayo kasi mga nandyan kayo bumibili sa mga player kasi pwede pa kayong iskamin dyan eh. Minsan di-discountan nila yan tapos hindi naman nila may ibibigay sa inyo yung Axie, may pa-middleman pa. Kaya nga gumawa ng crypto eh, kaya nga may blockchain tayo, may Ronin network tayo para hindi na kailangan yung mga pagtitiwala na ito diretso. Dito na kayo bumili. So search nyo lang dito yung pangalan ng Axie na gusto nyo. Kunyari, pipilter nyo kanong parts yan. Ganyan. O kunyari, small frill. O, lalabas na lahat dyan na may small frill. Wala. O, small frill. O, include. Lagay mo na include. Lalabas na include. Back mo. So, yun na. Lahat ng Axie na may small frill. Lalabas na yan dito. O, yan. 0.75. O, pagka-clinic mo yan, buy mo na kagad. O, kung ano man, kung saan mo gagamitin, origin or classic. Wag na kayong gumamit ng kung may mga diferensya na konti. Mas magduda nga kayong bakit mura nila binibenta eh. Kasi dito, kung ibibenta nila ng mura yun, kaysa dun sa actual na magkano, mabilis mabibili yun eh. Ang dami nabili rin dito eh. So, bakit kailangan pa nilang ibenta sa iyo ng mura yun? Kung pwede naman dito sila magbenta, kung di na rin naman sila nang i-scam, di ba? Kung gusto nilang ibenta na yung item nila, dito sila magbebenta, hindi yung sa'yo. Di ba? Kaya ikaw, dito ka na bumili. Tip ko lang naman yun sa'yo. At least dito, sigurado ka wallet mo, wag mo lang ipapamigay yung So, tingnan natin pala yung ating Japanese Axie. Magkano na to? Hindi na baba ito eh. 80. 50 sa akin. Bibili ako nito $50. Watching pa kayong $50 na to. Baka may nanonood dyan, pera nyo ako $50, oh. Yeah.
Di ba? Ay, $50 lang, bigay niya sa akin to isang Japanese Axie. Para medyo ano naman, o mag-improve yung aking collection kasi hanggang nightmare lang ako. Japanese, shiny. Ang, ang kaya talaga ng buhay ko lang, ito siguro hanggang Christmas lang. Pero yung mga, ito na, Mio, origin, hindi ko na kayang gumastos ng malaki dyan. Pwede na yan sa akin. Japanese. Tapos dito makatotohanan. Mahal na rin yung $80, no? Nasa 5,000 pesos na rin. Diba? So, tingnan pa natin, no? Land items, tingnan natin kung magkano. Lalo na para doon sa atin sa Bana. Mura to kasi forest. Titingnan nyo rin yung mga land item. May nakalagay naman dyan kung nakalagay pang forest lang yun. So, sa atin ay sa Bana. Tingnan natin kung magkano. So, $1.37. Hindi kasi siya matesting kung malaki ba siya o maliit Okay sana to Baka mamaya late lang dito. Nakaka-tempt tuloy bumili, no? Kasi walang ka-descendese yung akin. Ako yung may iba pang item na ito. Ito yung formo. Tribal mask. Magto $2 tali, 100 pesos din yun, guys. Tribal shield. Sabi niya may mga utility daw to Tingnan na natin. Ito kanya, itong paper propeller. Wala naman description Baka yung iba na. Filter tayo yung mga rare. Yari. Epic. Yari. Rare. Mystic. Ayaw. Ayaw. Wala, ito lang. Natin na sa 9. Tingnan natin kung magkano yung Ito, mga $6 na to. Ito, kagaya nito, rare. Para saan to? Wala namang nakalagay na description. Basta yun, no? Magkakaiba lang items niya. Hindi pa naman tayo interesadong bumili ngayon, pero nakaka-tempt lang. Kasi wala tayong item Pero siyempre, saka na. Malay mo bumaba pa yung presyo doon. Ay, sus! So, tingnan natin dito. Ano pa bang check natin? Material, consumable, land item. Axie. Wala na. So, ito lang naman yun. Tapos, hindi. Ano yung pala natin yung ating accessory. Canon. Accessory. Asan na yung accessory? Ba't? Ito pa yun. Yun. 243 ang ating snowman. No? Benta ko na kaya yung snowman natin. Ito. Taro. Wala pa rin nakakabili. Tagal na niya nakapost ng ganyan. Mahal talaga. So, gano'n pa rin, stable pa rin naman. Ay, yung ano pala natin, yung codex. Codex natin, magkano na? Tumas kaya? Consumable pa yan? Consumable natin. Tingnan mo natin sa consumable. Hindi pala. Ano ito nga siya? Materials. Nating $20 no yung codex organizer. Is at $7. Tingnan natin kung pagka dumating yung bagong codex kung magkano na magiging presyo ng ating mga orbs. No? Hindi ako nag-ano. Kasi walang pakita ko na nga sa inyo. O yung aking bounty board o buong week, hindi ako sumali kahit saan. So, nag-aantay lang tayo ng codex. Saka tayo mag-join para at least 2 hits, 2 birds in 1 stone. So, yun lang, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you sa inyo so much, sa inyo mga ma'am, sir, at syempre. At sana nagustuhan nyo yung ating content. Content update lang naman yun, no? So, kung may mga tanong kayo dyan, gusto nyo i-content natin. Gusto nyo bang i-content natin Ate Ragnarok? Kaso, wala Hindi naman siya about sa NFT. Pero, yung mga gustong sumali sa guild ko, no? Hanapin nyo lang KAG na guild dun sa atin na Ragnarok. At
Doon ay mag-ano tayo. Makikipagpakbakan tayo. Ating Ragnarok. New World. Alberta Sefer. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!